At eto na nga, Pulong Duterte nagpa-test na para hikayatin si Bembem M na magpa-hair follicle test na. Ang tanong, kakasaba siya? Makita nila yung mga candidates nila na gumagamit ng droga. Huwag lang yung drug testing na yun, yung accomplishments ng kandidato, yung capacity to serve. Malawakang katiwalian sa administrasyon ni Marcos Jr. nangyayari na 2023 pa, ayon yan sa dating sekretary. Patay kang Marcos ka! You mean this started in 2023? You mean you saw indicators already by then? Yes, if you look at the BICAM committee conference committee report, you could already see the budget cuts to the tune of almost 400 billion and then diverted somewhere else. At isa pang kongresista, pinagdiinan ang kapabayaan ni Marcos Jr. at may hinala siya na sangkot ito sa kontrobersiya. Ano pang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023. PAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ng pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Samantala, Bongbong Marcos Jr. tuloy-tuloy ang paghuhugas kamay at parang gusto niya sabihin na wala siyang kamalay-malay. Abay, ang kapal na mukha. Na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman. Tapos? Para imbestigahan ng ombudsman. Imbestiga ulit? Tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Patay ka, bata ka. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, maya-maya lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-share sa ating mga video na ina-upload. Yan. Kumusta na Pilipinas? Kaya pa ba? Alright, so kumusta po mga kababayan? Pasensya na po at kailan uli tayo nakapag-upload. At may inasikaso na tayo na importanteng bagay patungkol yan sa ating mga buhay-buhay. Yan, okay? Pero ganun pa man, tayo po ay muling nagbabalik para patuloy na ipaglaban ang ating bayan sa kamay ng mga tiwali at mga kawatan sa lipunan. Yun na nga, kumusta po kayo mga kababayan? At syempre, pasensya na ha. At medyo matagal po tayo hindi nakapag-upload. Mga ilang araw din yun na hindi tayo nakapag-upload. May inasikaso lang po tayo importanteng bagay na may kaugnayan sa ating buhay. Okay? Pero ganun pa man, tayo po ay muling nagbabalik para patuloy na ipaglaban ng ating bayan sa kamay ng mga tiwali at mga kawatan sa lipunan. Yan, okay? Siyempre, palakpakan po natin mga kababayan ang ating mga kapulisan na nag-serve ng warrant kay Saldico na alam naman na wala siya dito sa Pilipinas. Ang tagal lang nasa abroad ni Saldico. Ano ba naman kayo mga share? Oo. Parang tanga lang eh. Para may maipakita sa media na may ginagawa sila, pinagbumukha po nilang tanga yung mga sarili nila. Alam nyo nang wala sa Pilipinas, pupunta po kayo doon sa mga pag-aari at mga bahay ni Saldico, na nakapadlock na. Oo, nakakandado na. Anong klaseng pag-iisip yan? Utos ba yan ng presidenteng Ngagba? Yan ang problema eh. Diba? Alam nyo, mga kababayan, mga sir, nasisira po ang uniforme po ninyo. Sa kasusunod nyo, diyan sa commander-in-chief nyo na wala sa katinuan. Diba? Sa bagay, uso naman ngayon ng mga ganyan-ganyan eh. Uso ngayon yung mga ghost flood control projects, ghost employee. Dapat, pag mayroong mga ganun-ganun, binabagay lang. Kaya dapat,
may ghost arrest din. Di ba? Ghost arrest. At ito namang isa. Mga kababayan, ako po ay nakikiusap, ha? Ang dami na pong sinto-sinto sa Pilipinas. Huwag na po nating dadagdagan. Ito pa, isa pang sinto-sinto, si Ramon Tulfo, no? Si Ramon Tulfo na mukhang itinakwil na ng mga kapatid niya dahil puro katarantaduhan ang pinagagawa sa mundo. Pinagagalitan nga ito ni Ben Tulfo, di ba? Sabi niya, hindi daw po pwede na pumalit bilang presidente si VP Sara Duterte kung sakasakali man na magre-resign o matatanggal si Marcos Jr. dahil luka-luka daw si VP Sara. Walang iya. Pero ang gusto niyang pumalit, kung sakasakali, si Tuta Sen. Si Tito Sen. Alam mo, hindi totoo yung mga pinagsasabi nito eh. Kasi ang totoo, may phobia. May phobia itong si Ramon Tulfo, sa mga babaeng matatapang. Sa mga babaeng nang jujombag. Alam niyo kung bakit? Baka magbukang panda na naman siya eh. Yan ang totoo dyan. Ganun lang yon mga kababayan. At dito sa ipinapakita nilang mga galawan, mahalata natin na takot sila kahit hindi pa presidente si Sara Duterte. Kasi yung mga may ginagawang kababalaghan at yung mga naninira sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte, matatakot talaga yan na makaposisyon na naman sa Malacanang ang mga Duterte. Kasi mahihirapan sila dyan eh. Di ba? At dito sa pag-uusapan natin, mga kababayan, sa topic natin, papatunayan natin na itong mga ibinibintang na akusasyon, mga ibinabatong bintang sa mga Duterte, ay puro katang isip lamang. Ginagawa lang nila ito para pahinain ang mga Duterte at ang mga kaalyado, pero kabaliktaran po yung nangyayari. Imbis na Duterte ang bumagsak, sila ang bumabagsak. Biruin mo yung isang mga nag-aakusa, isa sa mga nag-aakusa sa mga Duterte na ganito, ganyan, na si Saldico, yun, may warrant of arrest na. Pero si VP Sara Duterte, ayan, nakatayo, makisig na makisig. At ayun nga, nasa Davao nagpapanran pa. Alam nyo dito sa nangyayari sa administrasyon ni Marcos, sunod-sunod na yan. Maniwala kayo. Kaya doon sa mga nawawalan ng loob sa gobyerno ng Pilipinas, sa administrasyong ito, huwag po kayo mag-alala. Dahil sunod-sunod na po ang pagbagsak niyan. Kasi iisa ang ligaw ng mga bitukan niyan. Nakikita naman natin na nagtatakipan lang naman sila. Diba? Ang ginagawa nila, hindi pagtulong sa Pilipino, hindi pagpapaunlad ng Pilipinas, kundi pagtatakipan lang. At yan na. Yan na ang gagawin nila hanggang matapos yung mga termino nila. At makikita nyo sa mga darating na araw, sila maglalaglagan. So, tingnan mo nga ngayon, ang pagbaliktad ng panahon, kung noong mga unang buwan, unang linggo, ayaw nilang pag-usapan si Saldico. Umiiwas sila, pati si Claire Castro, umiiwas siya na pag-usapan si Saldico. Pero, nung nagsalita na at nagpasabog itong si Saldico laban sa kanila, ang bibilis. Ang bibilis kumilos. Dati, hindi daw po pwede kansilahin ang passport ni Saldico. Nung biglang bumaliktad si Saldico, ano nangyari? Walang hiya, ang bibilis. May warrant na agad si Saldico. Kasi nga, nagsalita laban sa kanila. Di ba? Inilaglag na rin siya eh. Siyempre, naglalaglagan na sila. Si Bongbong Marcos Jr., inilaglag ng kapatid niya si Amy Marcos na makapal talaga yung mukha, hindi tinatabla ng hiya eh. At tingin ko proud pa siya na tinatawag siyang bangag. Tuloy-tuloy pa rin sa pagyayabang eh. So, alam nyo, mas nauna pang mag-fire follicle test yung sinisira nila. Kaysa sa kanila na may katunayan na gumagamit ng buong pamilya. Ayun yan kay Amy Marcos hindi tayo may sabi niyan. Mismo kapatid niya. So, itong si Congressman Pulong Duterte, nauna pa. Ito na.
Pakinggan. Naniniwala si Representative Paulo Duterte ng Davao City na panahon na para malaman ng publiko ang katotohanan matapos na ibulgar ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, nararapat na malaman ng mga Pilipino ang katotohanan at hindi na mga palusot. Sinabi pa ni Congressman Pulong Duterte na buhay at kinabukasan ng mga anak ang nakasalalay dito, kung kaya nararapat lamang umano na nakasisiguro ang bayan na ang namumuno sa bansa ay may sapat na kakayanan at hindi mga bangag. Ayon pa sa kongresista na ilang taon na nilang pinanawagan ang hair follicle drug testing sa lahat ng government official. Hindi mo ito bago, hindi rin personal, ito'y para sa transparency at integridad sa pamahalaan. Para saan po itong ating photograph test? Para sa mga tiga-unang distrito ng Davao, para makita nila yung mga candidates nila na hindi gumagamit ng droga. At papaalam ko lang din sa mga botante ng mga tiga-Davao na huwag lang yung drug test tingnan nyo, yung accomplishments ng kandidato, yung capacity to serve the people of Davao, pati yung tingnan ninyo. Baka magalit na kung sige, we will do that after the test na po. Mamaya na ayan, lang after the test. Naka-video pa eh. Ay, shout out, Jason. Sir Jason Rubrico. SM9. Sa Kalam. Ginupit na. Maraming buhok pala kinukuha dyan eh. Lugi tayo, wala tayong buhok. ano din August ng drug test mo kasi Marami pala kailangan doon yung kunin na buhok. Yes. Hindi na ako, sir. Bisa kasa na sa alapuhan. Third time lang ako niya actually. Katong aking hair follicle, sir? Ang pinagaunan ako katong kay Triling. Pangatlo na pala ito ha. Pangatlo na pala ito kay Kong Pulong. Pangatlong hair follicle test na ito ni Kong Pulong Duterte. Yung pinananawagan ng taong bayan na 3 taon na. Kahit isa wala pa. Walang iya. Ganyan ang leader. Patunayan mo sa mga pinagsisilbihan mo na matino ang pag-iisip mo. Magpa-hair follicle test ka para mawala ang agam-agam na mga pinaglilingkuran mo na bangag ka. Diba? Anak ng toko, kapatid mo na nagsabi. Sino pa paniniwalaan namin? Si Claire Castro? O si Amy Marcos? Walang hiya naman. Dapat din na tinatanong yan eh. At ako, naniniwala ako mga kababayan, kahit bitpitin nyo pa ang lapit-lapit o bayag ni Marcos Jr., hindi talaga magpapa-hair follicle test yan. Kasi kung gusto magpa-hair follicle test ni Marcos Jr., noon pa niya ginawa. Diba? At sinasabi nga ng ating mga kababayan na wala na pong kwenta yung mga hair follicle test na yan. Kasi kapatid na nga mismo ang nagsabi na siya ay gumagamit talaga mula noon hanggang ngayon. So, ano pa ang dapat nating mapakinggan dito? Etong mga sinabi ni Senator Amy Marcos, this is a confirmation of what President Duterte said a long time ago. English. Nag-i-English na naman ako eh. Diba? Konfirmasyon yan mga kababayan. Pero ito sa kabilang banda kasi, mas lumalakas po yung interes ng taong bayan na mapatunayan. Dahil kapatid niya na mismo ang nagbisto sa kanya, di ba? Napaka-importante po nito para sa ating mga Pilipino. Dahil, alam nyo, lalong tumitindi ang konklusyon ng mga Pilipino na baka kaya ganito ang nangyayari sa Pilipinas, sa bayan natin, dahil ang presidente natin ay adik. Di ba? Ang sakit nun. Kaya nga, once and for all, dapat talaga nagpapa-hair follicle test at naka-video from start to finish. Diba? He needs to do it to dignify his presidency. Diba? At ang concern po natin dito, yung future natin, yung future ng Pilipino sa kanyang pamumuno. Diba? Gusto natin malaman kung capable ba talaga siya na maging presidente. Kasi alam nyo naman kung ano ang mga manerismo at karakteristik ng isang taong gumagamit ng droga.
Isa na po dyan, yung kakayahan na makapag-isip ng tama at matino. Di ba? Kasi, sa puntong ito mga kababayan, naniniwala ang majority ng mga Pilipino na totoo ang sinasabi ni Amy Marcos. Kung pagbabasihan natin yung nangyayari sa bansa natin, mga komento ng ating mga kababayan, at base na rin sa mga desisyon mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Tulad halimbawa nito. Eto, pakinggan natin. If you want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our statements on facts. Ano bang facts ay? Ito naman si Garing Gingging, oh. Si Garing Gingging, sarap pagsasampalin ng tabo, eh. Oo. Ito yung mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos Jr. Oo. Kunyari nagagalit-galitan siya, no? Oo. Kunyari nagagalit-galitan siya, pero tingnan nyo, yung banat ni Erice, eto taob talaga sila dito, eh. Hindi sila nakapagsalita dito, eh. Oo. Kasi naghahanap siya ng facts, eh. Etong si Garing Gingging, naghahanap ng facts. O ito, namnamin mo ng maigi ang facts ni Congressman Erice. Sino pang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ng pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number 1 na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Yun ang problema. Di ba? So kaya po, yung mga flagship project na dapat sana ay magpipigil ng baha sa Pilipinas, wala. Biruin mo mga kababayan, si Amy Marcos, kapatid ng Pangulo. Etong si Erice, kapatid ito. Kapatid ito ng mga kongresista. Kasi, isa siyang kongresista, eh. Diba? Kung mga kapatiran niya, hindi kadugo, hindi kadugo, kapatiran niya, sa paninilbihan sa bayan. Oo. Kapatiran niya sa institusyon. Pero, siya mismo ang nagsasalita na sinalaula ng Kongreso ang budget 2023 up until 2024, up until 2025. Di ba? So ano pa pag-uusapan natin? Naghahanap ng facts si Garing Gingging. O ito, sinampal ka ng facts. Sabi ni Erice, very specific yan. Kung pakikinggan po natin, itong mga sinasabi ni Erice, napakalaki po ng pagkukulang at pananagutan ni Marcos Jr. Hindi niya nagagampanan ang pagka-presidente dahil pumapayag siya na kung saan-saan mapunta yung pondo ng bansa. Which leads to everybody's conclusion, na hindi talaga malinaw po yung kanyang pag-iisip when it comes to decision making. At ang eto pa ang matindi. 2023 pa pala nangyayari ang sistemang ganito ayon sa dating budget secretary ng gobyerno. Bakit hinayaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? At sasabihin pa niya na siya ang nagsimula nito. Siya rin ang tatapos. Kalokohan po yan. Nagkabukingan. Nabuking po yung nakawan. Kaya syempre, napilitan na gumalaw-galaw yan. Kasi kung wala siyang gagawin, lalo maghihinala ang taong bayan. Sino ba nagtatag ng ICI na yan? Di ba siya? Sino ba nagpondo? Di ba siya? So anong kalokohan pa hintayin natin yan? Pero ang katotohanan, 2023, may nangyayari na po palang kababalaghan na pinababayaan lang. At kung hindi siguro nabuking, hanggang ngayon siguro,
baka patuloy pa rin ang nakawan. O ito, panoorin po natin yung dating budget secretary na si Butch Abad kung ano ang niya kasasabihin. English to. Pero sa abot ng ating makakaya, explain natin. I think this is long overdue already. Especially in the case of Secretary Pangandaman. You know, Gretchen, this problem started in 2023. Oh. And if it had already been stopped at around that point, then it could not have gone through 2024 to 2025 and to what is now called by many observers as the worst blunder of the budget ever. So I think it's good that these resignations have started to come in so that the president can start anew, because the presence of people who are suspected to have been in collusion with those who committed graft in the flood control projects diminishes the political capital of the president and makes it difficult for him to govern effectively. Yes. Kasi nga bakit? Pag ang pondo ng National Expenditure Program, pag pinakialaman mo yan, wala na mangyayari doon sa mga proyekto ng taon na yan. Kasi wala na yung pere. Katulad dito, kung saan-saan pinagdadala, insertion dito, insertion doon, mauubos talaga yung kaban ng bayan. Kasi nga, pag nasa National Expenditure Program, mapapansin, kapag dinakawan mo yan, mapapansin. Kasi lahat po yan, may paper trail. Lahat po yan, nakadokumento. Kasi yan po ang tunay na ipinapasang pondo, National Expenditure Program, kung saan gagamitin yung pera. Pero pag kinilagay mo sa unprogram funds, syempre, kukunin. Kaya nga yung unprogram funds, paboritong tambayan yan, mga congressman Di ba? Tuloy natin. What do you mean this started in 2023? You mean you saw indicators already by then? Yes, if you look at the BICAM committee conference committee report, you could already see there budget cuts to the tune of almost 400 billion and then diverted somewhere else. In fact, some members of Congress have been asking the Congress to produce the BICAM reports and the minutes of the BICAM committee meetings so that we could see where those cuts were made and where those cuts were inserted. Yan. So sinasabi ni Erici kanina, napakinggan naman po natin, na talagang binalahura po ang pondo ng gobyerno. Kongresista na po yun na nagsasalita at alam niya kung ano nangyayari. Ito rin po ang sinasabi ni Butch Abad. Na yung 2023 pa, may mga nakita na po siya. May mga nakita na po siya na medyo questionable pagdating dito sa mga insertion na pinagbabawasan yung mga flood control, yung mga flagship projects at inilalagay doon sa mga insertions. 2023 pa pala ito, mga kapatid, nangyayari. Allocated so that people can see really what happened. But that has not been produced so far. So it's created even more suspicions that irregularities happen. So if that had been stopped at around that point, then it could have not gotten worse as it has happened already up to 2025. Nako. Where did you see the budget cuts happening and where did you see that diverted to? In the 2023 budget? You could see that in the BICAM reports themselves. I saw some copies of the summaries of the BICAM report, and I saw a full copy of the BICAM report of 2025. And you can very well see there that there were huge budget cuts made and that they were also moved or transferred to some other items like flood control, infrastructure project, Ayuda, and many other projects. So I think the ICI still has to get these documents so that they can be fully exposed and people are appraised of what really happened. Because otherwise, if we don't go to the root of this problem, then there is no way for us to be able to understand what really happened. Ayun, mga kababayan. So, ibig sabihin po dito, yung reports from 2023 up until 2024, nakita po nito. Budget secretary po ito. Isa ito sa mga gabinete ni Marcos Jr. Ni Aquino, ni Pinoy. So, ang problema nga, ayaw nila ipakita.
yung bicameral report at minutes of the meeting noong 2025. Si Butch Abad po, para sa inyong kaalaman, sa mga hindi nakakilala, budget secretary po siya ng Aquino administration at alam po niya yung kalakaran, especially when it comes to the national budget. Ang sinasabi po niya dito, nagsimula po ang korupsyon noong 2023 kung pagbabasihan po ang mga bicameral reports ng mga nagdaang taon. Kasi kung curious ka kung curious ka, mga kababayan, maghanap ka talaga ng sagot sa mga tanong mo. Gusto mo masagot yung katanungan mo. And the tendency is aalamin mo. Magre-research ka, at yun ang ginawa ni Butch Abad. Nakita niya mismo, siya nagsabi, di ba? Etong si Butch Abad, parehas din ang ginagawa niya. May alam siya sa budgeting, national budget. Same with Congressman Isidro Ungab. So, kung mayroon man nakakaalam sa budgeting, isa yan, si Butch Abad. Kung paano nilalaro, kung paano ang kalakaran, paano ang sistema, at kung ano ang hindi dapat gawin, at kung ano ang nararapat gawin. At sinasabi niya po dito sa interview na ito, na kung napigilan sana sa umpisa pa lang, itong paglilipat-lipat ng mga pondo kung saan-saan, ay hindi tayo hahantong sa ganitong kalagayan kung saan ang gulo-gulo na ng Pilipinas. At maging ibang bansa, tayo ay sikat na sikat, pero nakakalungkot dahil sikat na sikat tayo sa mga nakawan. So ngayon, syempre, mapapaisip ka na naman, bakit pinabayaan ito? Bakit hinayaan itong mangyari ni Marcos Jr.? Pero ang tanong, pinakamalaking tanong dito, hinayaan ba talaga niya? Or wala talaga siyang alam? At napapaikot lang siya ng mga tao na nakapalibot sa kanya? Di ba? Dati na itong ini-expose ni Pangulong Duterte dati. Kaya nagkaroon ng kaliwat ka ng mga maisog rally, di ba? Kasi nakikita nga ni Pangulong Duterte na mali ang landas na tinatahak ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dahil nakikita ng dating Pangulo yung tinutungo ng landas ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. papunta sa kangkungan. Nagkamali ba yung presidente, yung dating presidente? Hindi. Ayaw nyo kasing maniwala Di ba? Yung iba, hindi naman lahat. Dahil tayo, naniwala tayo sa mga sinasabi ni PRRD. Kaya nga, mapapasabi na naman tayo ngayon ng we told you so. Pero ngayon, sa kabila ng mga pangyayaring ito, patuloy pa rin ang paghuhugas kamay ni Marcos Jr. Na para bang inosente siya at pilit niyang pinagsisigawan sa buong mundo na wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Umabot pa nga sa punto na inilaglag na niya yung pinsan niya na dating speaker na si Martin Romualdez para maisalba yung kanyang pangalan. May bago na naman siyang model moves May bago na naman siyang mga script and taglines. Gusto nyo marinig? Alam ko busit na busit kayo pag nakikita nyo yung mukha ni Bongbong Marcos. Wala kayo magagawa. Ipapakita ko sa inyo. Ito, nagyayabang na naman Pero nilaglag niya dito yung pinsan niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Bakit? Yan ang aking nasabi nung nakaraang ayos ba ang araw natin? Dyan, mukhang sabog report ko ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin. Binabagalan niya magsalita. Binabagalan niya na magsalita, baka magkabudol-budol na naman sabi nga ni Jaime Marcos, nakikita sa kanyang mga salita, hindi na maintindihan. Tama yan, bagalan mo para hindi halata. Sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon, ay nais kong ipalaman. Ipalaman saan? Sa tinapay? Walang hiya ka. Nais daw niya ipalaman. Saan? Walang hiya. Ano yan? Ano ba yan? Chicken spread? Bacon? Or itlog lang ata palaman yan Kababayan, na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman tapos para imbestigahan ng ombudsman. Imbestiga ulit tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Patay kang bata ka. Oy Martin! Walang iya Martin, ilaglag ka ng ano mo ng pinsan mo. So, alam ko na susunod na mangyayari dito. Mukhang may mga haranin na naman dito, Magbilang tayo ng ilang araw,
Mukhang may manghaharana naman at nasa tono ang pagkanta. Oo. Oo. Pilit niya sinasalba talaga yung mga sarili niya, no? Oo. At yung kanyang pamilya na, sabi ni Amy Marcos, gumagamit sila. Wala ang umaga, ginuman hanggang gabi. Oo. At yung sinasabi nito, siya daw nagsimula. Siya daw ang nagsimula nito at siya din ang tatapos. Kalokohan po yun. Hindi po siya ang nagbulgar ng nakawan sa administrasyon niya. Ikaw ba naman ibubulgar mo na walang hiya? Ang nagbulgar po dyan, unang-unang nagbulgar ng katiwalian sa gobyerno. Sinabi nga ni PRRD dyan, sa Kongreso, nandyan ang mga rotten tomato. Oo. Yan ang pinakabulok na institusyon. Diyan nangyayari ang nakawan. Mali ba si Pangulong Duterte? Tama. Si Erice nagsabi. Tapos si Boots Abad nagsabi, 2023 pa. Diba? Si PRRD ang nagbunyag niyan. Sinungaling ka na naman. At isa pa, sa patunay na hindi siya ang nagbulgar. Kasi nung napatanong siya dati, bakit kaya nangyayari ito sa gobyerno? Bakit nagkaganito ang gobyerno? Diba? At isa pa rin, isa pang tao na nagbulgar niyan, si Congressman Zed Ungab. Hindi ikaw, tanga. Tapos magtatanong ka, bakit nagkaganito ang gobyerno? So, hindi mo alam. Kasi binulgar na nga yan, hindi naman kayo nakinig. Nung nag-aabistuhan na, saka kayong kumikilos. So, ibig sabihin, niloloko niya tayo. Kunyari, wala siyang alam. Pero, ibinulgar na po yan ni PRRD bago pa man mabunyag ang napakalaking nakawan na ito. So, ibig sabihin, alam nga ni PRRD yun na nangyayaring kabulastugan sa kasalukuyang administrasyon, sa administrasyon ni Marcos Jr. Tapos, si Marcos Jr., hindi alam? Kalokohan yun. Parang imposible naman ata yung mangyari yun. At ngayon, na nagkabukingan na, siya na daw ang nag-umpisa. Gusto lang magbida-bida. Siya na ngayon ang bida. Ang gusto mag-ibida, yung may sala na. Baliktad talaga. Eto, kung mayroon mang dapat sisihin dito mga kababayan, walang iba kundi si Marcos Jr. Dahil kahit anong hugas kamay niya, babalik at babalik pa rin yung dumi sa kamay niya. Kasi siya, ang presidente ng Pilipinas. Diba? Example, si PRRD. May kinalaman ba si PRRD sa pagpatay doon sa mga adik? Siya ba pumatay doon? Hindi, di ba? Siya ang presidente nung panahon na yon. Kaya nga yun ang ginamit nila, pampakulong sa kanya . So, pwede rin yung gawin kay Marcos Jr. kasi siya ang presidente. Whatever happened to his administration and the government, kargo niya po yun. Kaya tama na yung linis-linisan, Mr. Marcos. Diba? At ito nga nakakatawa sa Pilipinas, baliktad talaga. Yung taong nagpatupad at nag-utos para linisin ang droga sa Pilipinas, ipinakulong. Ipinakulong ng taong lulong sa droga. Amy Marcos, nagsabi, hindi tayo. Kung iisipin mo pa lang, dito pa lang, mali na. Now, kung ito ay mali na, meron pa bang nangyayaring tama sa bansa at sa administrasyon ni Marcos ngayon? Diba? Kung pagdudugtong-dugtongin po natin, mga kababayan, ang mga pangyayari kaganapan, kuha muna kasagutan doon sa tanong na matagal mo nang itinatanong sa sarili mo kung bakit nagkakaganito ang Pilipinas. Una pa lang, sabi nga, mukhang balak talaga nila magnakaw. Kaya nila, inilipat yung mga pera kung saan-saan. Kaya nila pinakidnap si PRRD dahil may gusto pala sila pagtakpan. Alam kasi ni PRRD yung kanilang galawan, yung kanilang kalakaran. Nagbaka sakali sila na baka pag naikulong nila si PRRD, hindi na mabubunyag yung kanilang mga pagnanakaw. Nadamay pa kasi Pastor Kibuloy, di ba? Dahil ang SMNI ay naglalantad ng katotohanan. At dyan po nagpo-programa at nagsasalita si PRRD. At dyan yung sinasabi yung posibilidad na katiwalian sa pamamahala ni Marcos. Kaya yung magkaibigan napakabait na walang ibang inisip kundi kapakanan ng sambayan ng Pilipino, yun ang pinakulong nila.
Baliktad. Tapos ito ngayon, naglilinis-linisan. Kunyari, siya bida. Jollibee, ha? Nakita lahat ng ebidensya para mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Si Ben Ombudsman? Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Si Ombudsman. Si Ombudsman pala, doon pala maano to eh. Doon pala dumedepende to kay Ombudsman. Wala na, mga kababayan. Pero sa mga nawawalan ng pag-asa dahil nangyari yung rally ng INC, walang nangyari. May nag-rally sa EDSA, walang nangyari. Huwag kayo mag-alala. Oo. Ang bahay hindi naman kusang magigiba yan eh. Kung walang lindol, kung walang baha, di ba? Alam niyo yung anay? Yung anay, tingnan mo, unti-unti niyang sinisira yung bahay. Pasasaan. At yung bahay na nakatayo na yan, babagsak yan dahil sa anay. Dahil ito mga ito, puro anay ito eh. Sila mismo ang sumisira sa mga haligi ng bahay na tinitirhan nila. Huwag kayo mag-alala. There's always what we call divine intervention. Di ba? Kung nakikita nyo hindi naman tayo ang nagbulgar, ang nag-initiate, alam natin si PRRD, alam niya yung nangyayari. Kasi walang nangyayari, walang ginagawa si Marcos Jr. Alam niya. Pero, ang nag-justify niyan ay ang kalikasan, yung baha, ang Diyos. Ay Diyos, naniniwala tayo na may Diyos. Di ba? Kasi kung walang Diyos, wala na. Bakit niya pababahain? At ibubuking yung mga kasinungalingang flood control ni Bongbong Marcos Jr. Diba? Di sana, hinayaan na lang niya yung kasinungalingan ni Marcos Jr. Pero, dahil may Diyos na hindi pumapayag na maghari ang kasamaan dito sa sanlibutan, ipinapakita niya sa atin ang ebidensya. Ipinapakita na sa atin ang mga kamalian na mga naglilingkod sa bansang ito. Magtiwala tayo kay Lord. Kasi walang iba na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas at mangyayari sa sanlibutan, kundi siya lamang. It doesn't matter kung iglesia ka, KOJC ka, JIL ka. Isa lang naman ang Diyos natin. Isa lang naman ang Diyos na pinagdadasalan natin, yung nasa langit. At yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kasagutan sa mga hinihiling nating hustisya sa ginagawa nila dito sa ating bansang minamahal, ang Pilipinas. Magantay lang po tayo, mga kababayan. Darating ang oras na yan. At magkakaroon tayo ng tunay na leader na tunay na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Kasi ito, sa nakikita ko ngayon, tama ang sinasabi nila. Gumaganti siya sa mga Pilipino. Dahil ipinatapon sila sa ibang bansa. At siya mismo ang nagsabi, they took everything from us. So, ibig sabihin, may hinanakit siya sa Pilipinas, may hinanakit siya sa Pilipino, at nakikita natin yung hinanakit na yan sa galawan niya, sa desisyon niya, at kung ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ubusan ka ba ng bayan? Saan napunta? Alam ka naman sa atin na wala tayong napakinabangan. Siyempre sa kanila. Mga kababayan, hanggang dito na muna. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na upload. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory.